We have a 3-wheelers motor and one American rider na gusto magpa-change oil dito sa ating laboratory. Kaya ikaw na bahala dyan, Repa Lloyd. Gamit ang 24-socket wrench, bulikatin lang ang bandang gedli para mapihit nyo ang takip ng drain plug, sabay dahan-dahan at baka mag-fly away ang drain cap. Habang pinapatulo ni Repa Lloyd ang langis, lilinisan niya muna ang cup at strainer with manyakis face para siguradong malinis at smooth ang pagbalik nito. Silipin muna natin ang napakagandang Rusi na ito dahil meron itong isang buong makina, isang carburetor, isang spark plug, isang kickstarter, isang battery at maraming bolts. Gamitan din ito ng pampalakasang hangin para siguradong tabog ang mga naiwang langis. Gamit ang banayad finger, itutok mo lang sa bunganga ng makina para makalanghap din ito ng masariwang hangin. Huwag na kayong magtaka kung meron siyang binabasa dahil wala kayong pakialam dahil wala rin kaming idea kung ilang litro ang laman ng isang buong makina na ito. Kaya ginamitan na lang ng Holy Manual, sabi ng may-ari, para malaman kung ilang litro ang dapat ilagay dito. Napakamot na lang sa bandang gitna ng ulo ang may-ari dahil kahit sa manual wala pa ring nakasulat. It's very hard to see. Talagang matututo kang mag-English sa senaryong ito dahil halos naubos na namin basahin ang manual na ito. There's no engine oil written. Kahit ilang beses nang binubulikat ng ating Repa ang manual na ito, pero wala talaga siyang mahanap. Pero hindi rin naman tayo papayag na hindi maisalba ang maliit na problema ang ito. At buti na lang may lahi kaming manghuhula at binigyan ako ng powers ng aking lolo kaya nalutas namin ang kasong ito. Dito lang pala banda sa may tangke matatagpuan ang lunas sa problemang ito na may pagka-blurry na pero clear. Dahil nalutas na natin ang maliit na problemang ito, John Lloyd, pwede mo nang ibalik ang dapat ibalik para pwede mo nang makuha ang iyong labor.